Magandang araw po sa inyong muli, mga minamahal po namin mga kaibigan at mga taga-subaybay. Kagalakan po namin ang kayo muling makasama dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. At sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa leksyong ating tinatalakay, makakasama natin muli si Pastor Elioma. Welcome, Pastor. Pastor, salamat sa pagkakataong maaari nating muling pangunahan ang pagripaso at pagtalakay sa mahalagang leksyon tungkol sa paksang ating pinag-uusapan ngayong trimestre. Maraming salamat, Pastor. At ang ating pong ginawang pag-aaral na nakaraang linggo sa ating leksyon ay ang krisis na naganap doon sa langit. Ngayon naman po ay ang ating karawang leksyon, ang krisis na naganap dito sa halaman ng Eden. At sa pamamagitan po ng pag-aaral nito ay makita po natin kung paanong ang kaaway nakagawa upang ang tayo maakay sa pagkakasala at makikita rin natin ang bunga nito. At gayon din naman, makikita rin natin ang kamay ng Panginoong namagitan upang kung magkagayon ang tao ay maibalik sa pakikipagrelasyon sa Kanya. Pero bago tayo magpatuloy, minsan pa tayo po ay dumako sa ating panalangin. Pangunahan tayong muli ni Pastor Elioma. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos na nasa mga langit, minsan pa ay dudulog kami upang humingi ng karunungan at kaalaman, lalong-lalo na upang maunawaan ang inyong mga salita na isinulat sa banal na kasulatan. Aming pagbabalikan ang tagpo kung kailan at ano ang naging dahilan ng ang tao ay magkasala at napahiwalay at napalayo sa iyo bilang aming Diyos. Salamat po na may pag-asa kami sa aming Panginoong Hesus na siyang tanging solusyon sa suliranin ng kasalanan. Patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakamali at bigyan nyo kami ng karapatan sa oras na ito na makita ang inyong banal na panukala sa bawat isa sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat, Pastor, sa panalangin. Ngayon po ngayon natin ang ating pag-aaral. Pastor, sa ating leksyon ay binanggit ang krisis sa halaman ng Eden. Dito makikita natin yung bago dumating yung krisis, ano? Yung unang 2 kapitulo nito ay makita po natin may mapakagandang kalagayan tayo makikita dito na narito yung wala pang kasalanan, hindi pa pumapasok. Ganyan din naman dito sa huling aklat ng Apokalipsis, huling 2 kapitulo ay wala rin kasalanan. So paano natin titingnan ang ganitong aspeto ng sinasabi ng banal na kasulatan? Magandang katanungan, Pastor, sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na nagpasimula na walang kasalanan at sakdal ang mga bagay na ginawa ng Diyos, kasama niya na sakdal, at magwawakas ang kasaysayan ng sansinukob na wala ring kasalanan at muling paglalang. Dito ipinapakita na hindi magtatagumpay ang kasalanan at ang paghihimagsik at ang pagtalikod. Bagkus, bibigyan ng kawakasan ng Diyos ito. At dapat tayo'y nasa panig ng katwiran at ng Diyos nating pinakamamahal sapagkat bibigyan niya ng wakas ang suliranin ng kasalanan. Okay, maganda, napakaganda, Pastor. At dito sa ating pinag-aaralang yung backdrop natin ng Great Controversy, ay makita natin kung nagsimula man ang pagpasok ng kasalanan, pero binigyan din tayo ng katiyakan. Isasauli ng Panginoon ang nasira at wawakasan din ang tinatawag ng malaking tunggalian. So ito isang magandang balita, kaya ng sinabi mo nga, nagbibigay sa atin ng pag-asa. No, wag tayong mawawalan ng pag-asa, mga kaibigan, ano man ang ating nakikita sa ating kapaligiran ngayon. Sabihin man natin para bagang wala nang magaganapang mabuting bagay sa sanlibutan ito. Pero sa ngayon sa banal na kasulatan, ay pinakita na po sa atin ang konklusyon ng kasaysayan ng sanlibutan. Ito ay mayroong magandang hinaharap kung tayo po ay nasa ating Panginoon. So, Pastor, tunghayan po natin ating pag-aaral. Mayroong magandang pangako dito sa aklat ng Genesis Kapitulo 3, talatang 15, na ito yung tinatawag na hudyat ng magandang pag-asang ibinigay. Bagamat pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ni Adan at Eva, pero ibinigay din ng Panginoon ang solusyon. Pastor, dito sa Genesis Kapitulo 3, at maaari po bang inyong basahin? Ang talata ay 15. Ganito ang wika. At papagalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Narito ang Diyos ay nangungusap. Ang Panginoong Diyos ay nangusap kay Adan at Eva. Sila pa lamang yung tao na naroon sa halamanan ng Eden, pagkatapos na sila ay magkasala at sumuway sa kanyang banal na kalooban. Subalit hindi niya sila iniwan na walang pangako.
Ito yung pangako at unang pagpapahayag ng pagliligtas at plano ng kaligtasan sa taong nagkamali at tumalikod sa kanyang manlalalang. Napansin ninyo, medyo mahirap po itong may mga simbolismong ginamit ang mga salitang ito, pero ating linawin. Unang-una ay narito yung tunggalian. Ayaw ng Diyos na magkaroon ng pagsasama ang masama at ang mabuti. Kaya ang sabi niya, ipapag-aalitin ko. Merong pag-aaway, paghihiwalin niya yung kasamaan at yung katwiran. Yung taong sumusunod at yung mga suwail na hindi sangayon. At ang dito, ginamit yung babae. Marami ang nagpapaliwanag dito na iba-iba. Okay? Maaring ito ay ang Birhen Maria, yung babaeng tinutukoy dito, o kaya naman ang iglesia. Tayo, ang pinaninindigan natin, Pastor, dito ay ang iglesyang tunay mula pa sa pasimula. Meron ng iglesia ang Diyos. Nang ang tao ay magkasala, nagsimula na siyang tumawag ng mga tao at mga lalaki, angkan at mga sambahayan na magiging kaalib nitong iglesyang ito. So ito yung kumakatawan doon sa babae na magluluwal ng isang binhi, ng isang sanggol doon sa Apokalipsis Kapitulo 12. At yun ay pinaniniwalaan natin ang ating Panginoong Hesus. Yung binhi dito. Pakibasa nga, Pastor, sa Galatia 4:4 para maliwanag natin kung sino yung binhing tinutukoy dito. Galatia Kapitulo 4 at ang talata ay 4. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Narito, ang sabi doon ay dumating ang kapanahunan na sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sino yung anak na kanyang tinugo? Yung ipinanganak ng isang babae. Of course, ang tinutukoy na babae doon ay si Virgin Mary. Pero yung babaeng tinutukoy dito sa Genesis Kapitulo 3 ay hindi natin pinaniniwala ang si Virgin Mary, kundi ang iglesia na siyang nagpapahayag ng pabalita ng kaligtasan. At yun ay ang ating Panginoong Hesus. Now, kung ipagpapatuloy natin doon sa Genesis 3:15, ang ikaw na tinutukoy dito ay ang dyablo. Tinutukoy niya doon sa dyablo na meron siyang binhi, yung kanyang mga tagasunod. At meron ding binhi ng ating Panginoong Hesus at yung mga tagasunod dahil sa kanyang pagliligtas at yung tatanggap sa kanya bilang Panginoon, anong gagawin nila? Dudurog ng iyong ulo. So, yung binhing yon, ang ating Panginoong Hesus, yun ang papatay sa dyablo at sa kanyang kapangyarihan. At nangyari ito doon sa Kalbaryo, Pastor. Maliwanag yun na ang ating Panginoong Hesus ay mabayubay doon sa krus. Ang akala ng dyablo ay nanalo na siya. Kasi kinagat niya na yung sakong. Yun ang sinasabi rito na siyang dudurog ng kanyang sakong. So, kinagat. Yung ahas kasi doon kumakagat yung literal na ahas. Pero para puksain mo yung ahas, ay dapat durugin mo yung ulo. Hindi sa puntot, hindi sa katawan, namamatay yung ahas, kundi sa ulo. So dito, ipinakita na bibigyan ng kawakasan ng darating na tagapagligtas ang paghahari at ang pandaraya na ginagawa ng dyablo sa mga taong narito sa balat ng lupa. Kaya ito tinatawag na mabuting balita, ang unang pagpapahayag ng pabalita ng kaligtasan sa taong nagkasala at yun ay si Adan at si Eva. Sa sabi, Pastor, ay kung sa bagong tipan ay meron tayong Juan 3:16. Ay sa lumang tipan naman ay meron tayong Genesis Kapitulo 3, talatang 15, na dito inilahad ng Panginoon ang plano ng kaligtasan. At kung paano magaganap na bagamat may katiyakan ng pagliligtas, pero ang sabi mo nga ay tumutuklaw ang ahas sa sakong. Ibig sabihin ay talagang may perwisyong gagawin din ang kaaway sa laban sa kaharian ng Diyos. So, balit ang maganda dito, Pastor, ay yung ending itingnan natin na ano man yung daanan natin, tingnan natin yung kaululihan na tayo pa rin kasama ng magtatagumpay sapagat ang Panginoon ay nagtagumpay. Maganda ito, Pastor, kasi nang banggitin ito ng Diyos kay Adan at Eva ay kasi simula din ang pagsalangsang at pagkakasala dito sa Genesis Kapitulo 3. Pero ipinahayag na lang Diyos na natalo na ang kaaway. So, nadurog na. Yung kordero, yung Kristo, yung binhi, dudurugin niya yung ulo ng kaaway. Nang ibig sabihin ay matatalo. So dito pa lang, pinahayag niya na matatalo doon sa kanyang kamatayan, doon sa krus, tatalunin. So tayo ngayon, mga kamasugin naming mga taga-subaybay, Pastor,
ay makikipagbaka at nakikibahagi sa malaking tunggalian, subalit gusto kong sabihin na talo na ang kaaway. Tinalo na ng ating Panginoong Hesus nang siya'y mabayubay doon sa alam mo, krus. Pastor, ay sa ating naunawaan ng kabuuan ng sinasabi ng Biblia, ay parang madali na maunawaan yun. Ano? Tama yun. Pero sa mga baguhang bumabasa, ay marahil sumasagi sa kanilang isip, paano mananalo ay namatay nga ang ating Panginoon? Ay di, sa kaisipan ay para bagang nako, ay talo pa lang ating bida rito. Ay bakit sasabihin natin ngayong nanalo? So paano natin ito papaliwanag? Now, nung ating Panginoong Hesus ay mabayubay doon sa krus, ay para bagang natalo siya. Pero papansinin natin na mga ilang araw, 3 araw pagkatapos noon ay siya'y nabuhay mula sa mga patay. Na ang ibig sabihin, yung kamandag ng kasalanan, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, naranasan niya. Pero hindi siya nanatili sa libingan sapagkat wala siyang kasalanan. Nabuhay na maguli, na bago niluwalhati ang kanyang katawan at nakahandang umakyat sa langit. Ito rin yung pag-asa na bibigay ng Panginoon sa atin. Na bagamat ang kamatayan ay sigurado para sa lahat ng taong narito sa balat ng lupa, di tayo mananatili sa libingan kung tayo nagtiwala sa ating Panginoong Hesus. Babangon tayo na may panibagong pag-asa, bagong buhay, at bagong katawan sa kanyang ikalawang pagparito. Okay, so naroon ang pagbibigay ng ebanghelyo ng mabuting balita sa panahon din mismo ng halamanan din. Na kung paano itong pag-aaralan natin nasa Kapitulo 3, ano? At alam natin ng Kapitulo 3, ito yung paglalarawan kung paano bumagsak ang tao sa kasalanan. Pero bago tayo magpatuloy doon, Pastor, sa ating leksyon ay may binabanggit na yung kagandahan ng paglalang. Na bago ito nasira, ay ano ba yung advantage nitong paniwalaan natin na ang sanlibutan ay nilikha ng Diyos kaysa doon sa paniwalaan yung sinasabi na teorya ng evolusyon? Ayan, maganda yan, Pastor. Kasi nais nating pansinin na pagka creation, merong nilagay ang kaaway. Ito yung controversy. Titingnan natin ito doon na ang turo ng Biblia, ang turo na mayroong manlalalang at siya ang gumawa ng lahat ng bagay at ginawa niya ito na sakdal. Subalit doon sa kabilang dako, yung kaaway nagbibigay ng kaisipan na ang hindi nila lang ng Diyos ang tao, kundi sumulpot lamang siya at nagkaroon ng isang malaking bang at nagkaroon ng buhay at ang tao ay nagde-develop at nagkaroon ng kagaya ng katatayuan natin, nag-develop mula sa simple hanggang sa complex na katatayuan. Ay wala tayong may pagmamalaki doon na tayo nanggaling sa isang malaking bang at tayo'y naging ganon. Pero dito sa kaisipan na tayo ay nanggaling sa isang manlalalang, unang-una sa lahat ay tayo'y kawangis ng manlalalang. Very basic yon. Na hindi ako kinopya kung ano man ang aking pinagkopyahan sa akin, kundi ang aking larawan, ang bawat isa sa atin ay inanyuan na kawangis noong Diyos na lumalang sa atin. Nang ibig sabihin ay hindi ako nanggaling sa monkey. Hindi ako nanggaling kung ano pa mang mababang level na hayop, kundi hindi ako kapantay ng mga hayop. Ako'y kapantay noong kalarawan ng Diyos na lumalang sa akin. Pastor, ako'y magtatanong sa iyo, ha? Ito yung personal na tanong. Ano? Ano ba ang gusto mong maging identity mo? Ikaw ba'y gusto mong makilala o nanggaling sa makaharing lahi? O sasabing iko'y nanggaling doon sa isang makatsyonggong kaharian? Yung ba simpleng katanungan lamang? Siguro, ito para sa lahat. Alin ba ang pipiliin kaya ng tao? Alam mo, Pastor, sa pagtuturo sa paaralan, ako yung tagapagturo, ginagawa nilang mayroon 2 kingdom lang ginagawa nilang animal and plant kingdom. Pero mali yun Hindi dapat natin ilalagay ang tao doon sa ilalim ng animal kingdom. Meron tayong sariling kingdom na ang tao ay doon at tayo ay nasa kingly. Makahari at makapangyarihan yung pinanggalingan natin at yun ay ang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. So, dun sa katanungan mo, Pastor, hindi ko pipiliin nyo. Ako'y nasa linya ng mga tiyonggo, chimpanzee, ano pang mga gorilla. At kung tapos mag-i-improve tayo, mawawala ng balahibo. Pero dito pumapasok, Pastor, ngayon, ang ating pag-aaral sa buong quarter natin, na yung tinatawag na Great Controversy. Okay, sinasabi ng banal na kasulatan, ang tao ay nanggaling sa larawan ng Diyos na kanyang nilikha. Pero ito ngayon ang katunggali. Yan, yung si kaisipan. Satanas ngayon ay nagbibigay din ng isang kaisipan na hindi. Ang tao ay nagmula dito
Iyan ang kanyang pinanggalingan mula sa anumang bagay na yan na hindi talaga siya galing sa Diyos. So narito ngayon yung pagtanggin niya at pagkilala na may Diyos. So nandoon ang tunay na issue. Kasi nandoon ngayon itong galian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Tama yun, Pastor. So sa ganitong larawan, makita po natin mga kaibigan kung paano ang labanan sa langit ay nagpapatuloy dito sa lupa. At hanggang sa ngayon ay nandoon ang paggawa ni Satanas na makahila ng mga maniniwala sa kanya, at ang Diyos naman ay patuloy din naglalahad ng kanyang katotohanan upang kumagkagayon, malaman natin na tayong lahat ay nilikha ng Diyos. So alin ang ating papanigan? Sana po mga kaibigan, ipiliin natin ang paniwalaan ang salita ng ating Diyos. Amen. So Pastor, ipagpatuloy natin. Ano mga pagpapala na inilahad sa aklat ng Heneses na nakatulong na maunawaan natin ang kabutihan ng Diyos? Ayan. Tunghayan natin, Pastor. Bumalik tayo sa Kapitulo 1, ang talata ay 22. Kapitulo 1, 22. Ganito ang wika. At mga binasbasan ng Diyos na sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong punuin ang tubig sa mga dagat at magpakarami ang mga ibon sa lupa. 28. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa impapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Kapitulo 2, talatang 3. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Tatlong bagay ang pinagpala ng Diyos dito, Pastor. Mapapansin ba ninyo? Ang una niyang pinagpala sa 22 ay binasbasan ng Diyos ang lahat ng mga bagay na mga nasa tubig at yung mga lumilipad. So yung kalikasan nasa ating paligiran ay pinagpala ng Diyos. Okay? Wala siyang isinumpa. Now, talatang 28, ang pinagpala naman niya ay yung tao na binigyan niya ng kapamahalaan sa kanyang pagtrato sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. So una yung kapaligiran, yung mga nilalang ng Diyos na hindi tao, at ikalawa yung mga tao pinagpala ng Diyos. At dito sa Kapitulo 2, pinagpala niya yung ikapitong araw. So makikita natin yung series ng mga pagpapala na ginagawa ng Diyos. So walang binanggit dito na kasamaan. Walang kamatayan, walang pagdadalamhati, walang sakit. Kundi ang lahat ay puros pagpapala. Blessing nga yung ginamit Nang ibig sabihin, ang Diyos ay inilalagay niya ang kanyang espesyal na pagpapala para dito sa mga bagay na ito. Para enjoyin ng tao ang kanyang relasyon sa kanyang kapaligiran at sa kanyang manlalalang. So nakita natin kung paano ang Diyos ay gumawa upang kung magkagayon, ito'y maging pagpapala sa atin. Kaya nga sa bandang huli na rin pati pastor, ang tao inilikha sa bandang huli na sapagkat ang lahat ay kanyang inihanda. Inihanda ang lupa, inihanda ang pagkain, inihanda ang lahat ng bagay, at dito natin makita ang napaka-espesyal. At makita natin kung paano ang hangarin ng Diyos ay pagpalain ang lahat ng kanyang mga nilikha. So mabuti ang Diyos. Yun napakabuti niya. Kung gumawa siya ng mabuti, di yung gumawa ng mabuti ay mas mabuti. Kasi siya kanya nanggaling yung likas na pagpalain at gumawa ng mga pagpapala para sa kanyang mga nilalang. At mababasa nga natin doon pa lang sa aklat ng Heneses Kapitulo 1, ang napakaraming paulit-ulit na binabangit ang kanyang nilikha ay talagang mabuti. At yung pinakahuli ay napakabuti na ang kanya. Dito makita natin na wala talagang bahid pa ng kasalanan na pumapasok. Pumasok ang kasalanan dito sa Kapitulo 3. Pastor, dito sa ating pag-aaral dito sa, balikan natin Pastor itong sa creation pa rin, yung paglalang nito. Ano ba yung mga serye ng mga paghihiwalay na malinaw na itinakda ng Panginoon, itong mga hangganan na kanyang ginamit sa paglalang? Ayan, maganda yon Pastor, kasi magandang kaisipan nyo ng leksyon na merong paghihiwalay. Merong dalawang side na dapat nating pansinin. Okay? Now, baybayin natin Pastor, isa-isahin natin para ang ating mga taga-subaybay sa Creation Week o yung paglalang. Naniniwala tayo na nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa, itong langit natin at saka itong lupang ginagalawan natin, mga hayop, mga anuman, within
6 literal days. Okay? Dahil dun sa ikapito, ang kanyang nilalang ay yung Sabat na. Sabat na. So, 6 na araw at yung isang araw doon, hindi million or thousands of years. Hindi, kundi 24-hour literal period. Yan. Pinaniniwala natin doon kasi yung Hebrew na term na yom, na merong definite article na da. Okay? Ang ibig sabihin nun, specific na 24-hour period. Yun ang pinaniniwalaan. Pag tinunghalan natin ang lahat ng gamit ng araw na merong specific na article o specific na numerical number na ina-attach dito, ay literal ito na 24 oras. Yan. So, hindi ito umabot ng milyon-milyong mga tao. Pastor, gusto nating idiin yun. Kasi, pag yun ang tinanggap ng iba, kasi yung iba naniniwala sa ganun eh. O kasi kanilang titingnan, yung daw puno kasi ay talagang konsusurin, talagang napakalaki na. Paano mangyari isang araw lang yun? Naman yun. Pero ang nalumalang naman Panginoon, hindi naman sinabi magkaroon ng binhi at saka tumubo pa. Hindi na bumili pa ng maraming taon bago magawa. Hindi naman Kanya sinabi at naganap. Tama yun. Kasi yung lagi tayong nagbibiraan kung minsan, ano bang nauna, itlog o manok? O hindi ba? Ay, hindi pwedeng itlog. Kasi nang lalangin ng Diyos, yung mga perpekto na sakdal na pwede nang mag-reproduce, na pwede nang magpakarami, ang kanyang nilalang. Kaya nga, yung mga kahoy na pwede nang mamunga at magkaroon ng mga buto na tutubo. Kaya nga, fruit bearing ang sabi doon. So, ibig sabihin ng pastor ay nasabi ng Panginoon magkaroon ng puno ng durian. Ay talagang hindi na naghintay pang mula sa binhi, tumubo pa, naghintay pa siya na... Nung si Adan ay lalangin, ay kumuha na siya at pumitas at tumikam na ng mga bagay na yun. So, hindi naghintay na mahabang panahon. Nang sabihin ng Panginoon magkaroon, ay nagkaroon. Kung yun nahihintayin niya, kailan pa kumain si Adan at Eva? Okay? So, maliwanag na dito pa lang sa aklat ng Genesis ay yun ang unang tinutuligsa. Ang ating Diyos ay hindi mahinang Diyos, kundi makapangyarihan. At nilalang niya ito sa magitan lamang niya kanyang mga salita, pero ang tao at saka yung ibang mga hayop, hindi, kundi hinulmahan niya ito mula sa alabok ng lupa. So, Pastor, dito makita uli natin yung backdrop ng Great Controversy, na yung pagsisikap ni Satanas na ibaling ang tao mula sa manlalalang patungo sa mga bagay ng sanlibutan na ayaw niya mabigyan ng credit ang Diyos sa kanyang ginawang paglalang. Kaya itinatanim niya at gumagawa sa ng paraan na mapawalang saysay ang creation week na ito. Katunayan, napakarami sa ating mga Kristiyanong naniniwala ngayon sa Diyos, ay naniniwala na rin dito sa tinatawag nating ang ito raw hindi literal na mga araw, kundi ito yung milyong mga araw o maraming mga taon. Ang tawag nila doon, theistic evolution. Nang ibig sabihin ay, may Diyos nga, pero pinahintulutan niya yung mahabang panahon na pag-develop ng mga bagay hanggang ito'y lumakit, naging kagaya mo at kagaya ko. So nandoon yung mixture, At mamaya pag-aaralan natin, yung may kinalaman sa yung mga katotohanang pinaghalo na parang ang kung titingnan niyo, parang ang totoo. Kasi nakikita mo ilang totoo. Pero hindi lahat ay katotohanan sapagkat may halo ng kaisipan din ng evolusyon. So, Pastor, sa ating pag-aaral ay pwede ba bigyan mo kami ng sample o halimbawa na yung binanggit ko kanina katanungang malinaw na pagbibigay ng mga boundary sa ginawang paglalang ng Panginoon. Halimbawa, nabanggit mo kanina yung, diba, sa paglalang, yung lupa at saka yung tubig pinaghiwalay. So yung mga boundary ito, at dito kasi makita natin na may mapakagandang leksyon yung tinuturo sa atin dito. Baybayin natin, Pastor, at tingnan natin. Kasi ito ay inulit-ulit sa paglalang na ang Diyos ay merong pinaghihiwalay. Okay? Talatang 4. Basahin natin. Pastor, bago tayo magpatuloy, ibig sabihin sa paglalang ay may ginagawang paghihiwalay. So bahagi ng kanyang ginawang paglalang, meron siya mga pinaghihiwalay. Kasi kung minsan pag sinabi natin kung minsan kasi iniisip natin na lalalang ako, so meron ako mga pagtatagni-tagniin. Pero dito hindi nung lumalang ang Panginoon, ang kaisipan niya ay kailangan ihiwalay ang tubig sa taas at tubig sa ibaba. May mga paghiwalay, So, sige, maganda natin ito ngayon. Talatang 4, Pastor. Isbaybayin natin isa-isa. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Did you notice? Hindi niya pinagsama yung kadiliman at saka yung liwanag. May paghihiwalay yung kadiliman at liwanag. So, mayroon tayong tinatawag na gabi at mayroon tayong ginagawang araw. At araw. Na liwanag. Talatang 6. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. Okay, yung tubig dito sa lupa at saka yung doon sa atmosphere. Sa kalawakan. Sa kalawakan. Iba yung ulan, iba doon pero titingnan ninyo, yung cycle ay umiikot lamang yan. Pero merong paghihiwalay. Meron na ngayon na magitan. May tubig sa lupa,
na At ito yung meron dagat, din, sabihin oo, natin dagat, ilog dagat. na yan, at meron din tubig doon sa itaas na ito nga yung tinatag na bago umulan na yun, alam natin naroon ng mga maraming katubigan. Pinaghiwalay niya yon. At narito ang kalawakan na kung saan nakakalipad ngayon ang mga In between. Oo. Okay? Talatang 7. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. Nagkagayon. Now, talatang 14. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon. Pinaghiwa-hiwalay niya. Hindi niya pinagsama-sama sa isang bagay lamang na araw, nandun na rin yung bituin, araw na rin yung buwan. Hindi. Magkakahiwalay itong mga ito. Sa kalawakan na kanyang doon sa tinatawag nating atmospheric heaven, yung ikalawang langit, yung kinalalagyan ng mga planeta at mga bituin, ay pinaghiwa-hiwalay niya ito. Hindi niya. Meron silang sariling orbit. Yun ang sinasabi kung babasahin natin ang salita. At saka, Pastor, ay siguro di natin ma-appreciate ang bituin kapag nariyan ng araw. Ay, hindi mo makikita yun. So, hindi natin makikita na marami pala mga bituin. Pero sa kawalan ng liwanag ng araw, ay dito mo kitang-kita ngayon ang kumukutitap na mga bituin. Talatang 18, Pastor. At upang magpuno sa araw at sa gabi, at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman, at nakita ng Diyos na mabuti. 21. At nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw na ibinukal na sa gana ng tubig ayon sa kanyang uri at ang lahat ng mga na may pakpak na ibon ayon sa kanyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. Talatang 24. At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa na may buhay na kinapal ayon sa kanyang uri ng hayop at na may mga kinapal na umuusad at na mga ganit sa lupa ayon sa kanyang uri at nagkagayon. 25. At nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa ayon sa kanyang uri at ang hayop ayon sa kanyang uri at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kanyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. Pastor, pansinin mo nang lalangin ng Diyos ang mga animal, ang mga hayop ay mag-produce sila sang-ayon sa kanilang uri. Kaya yung concept ng evolution na hindi po pwedeng sumang-ayon sa banal na kasulatan. Bakit? Hindi pwedeng yung palaka ay nagiging pato later on. Hindi eh. Mula noon, sa paglalang, hanggang ngayon, yung baka pa rin ang produce. Yung wala tayong matitrace na yung baka ay nanggaling sa daga, ano? Oo. Wala namang. Kung yun ay totoo na yung evolutionary concept ay totoo, ay dapat ay nangyayari pa rin yun at nag-occur pa rin yung pagbabago hanggang ngayon. Pero wala. Hanggang fossil lang na pinagtagpi-tagpi at sasabihin, ito yung ancestor, at ito yung pagbabagong naganap. Wala pang napatunayan na nangyari at naganap na talagang ito nga yung transformation mula sa isang hindi kasang-ayon pumunta sa isa pang nilalang na bagay. At ito'y tinatag na theory, ano? Theory. Pastor, siguro maganda ipaunawa natin. Pag sinabing theory of evolution, ano bang ibig sabihin nun? Dapat patunayan. Pag theory ito ay isang kaisipan na maaring tinatanggap ng ilan pero hindi pa napapatunayan bilang isang law. So hindi ito law. Ito yung fix na totoong dapat natanggapin na lang lahat. Sabi, iba yung sasabihin natin yung law of gravity. Ay talagang confirm natin Fix ito. yun. Na subukin mo ngayon, tumalong ka sa bintana, ay sigurado sa ibaba ka pupulot. Kasi ini isang batas na magaganap anumang oras. Subukan mo talagang mapapatunayan. Pero itong theory, ito yung binanggit mo na ay hindi talaga mapatunayan pa. Kundi ito yung sa mga kuro-kuro na kanilang iniisip. Tama yun. Pero ang Biblia nagpapahayag, hindi gayon. Kundi meron talagang panahon ng paglalang na nilalang niya ang lahat ng bagay na ang kanyang paraan na paglalang ay may mga pinaghihiwalay. At Pastor, mahalaga ito sapagkat sa banal na kasulatan din ay mahalaga maunawaan natin. Merong inihiwalay ang Panginoon na gusto niyang gawing banal na sa isang tanging paraan ay kilalanin din natin. Yan. Pero narito muli ang hamon ng kaaway. Hindi, pare-pareho lang yan. Yung 7 araw, pare-pareho lang yan. Kahit itong araw mo sumamba, pwede. Sa mga pagkain, gano'n din. Sa pagkain ay hindi ganun pare-pareho lang yan. So nakita natin kung paano ang kaaway nagsisikap na dito pa lamang sa paglalang, kita natin yung great controversy na mayroon talaga siyang pakikipaglaban sa ating Diyos. So, paano natin makita rito ngayon? Mababasa natin dito ngayon.
meron kaisipan ng paghihiwalay dito sa mga puno. Pwede bang siguro ito yung napakagandang ating pag-aralan, yung puno ng pagkakilala ng mabuti at masama at saka itong punong kahoy ng buhay. Ayan. Paano natin ito titingnan na inihiwalay ng Panginoon? Ayan, Kapitulo 2, ang talata ay 15 hanggang 17, Pastor. Magandang basahin natin. Pinipilit natin ang ating mga taga-subaybay na sundan sa banal na kasulatan kasi hindi dapat tayo makinig lamang, kundi tunghayan natin ang banal na kasulatan kung ito'y totoo. Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 17 ng aklat ng Heneses. At kinuha ng Panginoon Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat, sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay walang pagsalang mamamatay ka. Narito, Pastor, nang lalangin ang lalaki at ang babae mula kay Adan, ay unang-una ipinahayag na ng Diyos. Hindi niya ipinagbawal na kainin ang mga bunga ng punong kahoy na naroon, kundi naglagay lamang siya ng isa. At yun ay ginamit niya upang subukan kung susunod yung tao. Wala naman sigurong lason doon sa kahoy na ibinigay noon, kundi yung pagsunod nila, yung ang naging dahilan, kaya sila naging suwail at makasalanan sa harapan ng Diyos. Okay, Pastor, ito na naman yung bumabangon kaisipan, ano? Bakit naman kasi ang Diyos pa naglagay pa ng punong kahoy na yan dyan na para bagat tinutukso pa si Adan at si Eva na magkasala. Kung sana hindi na lang siya naglagay, di sana hindi na nagkasala. Tama yun, pero Pastor. Dito nga pumapasok, Pastor, yung created tayo na yung moral being, ano? Na may kalayaan kang pumili. Kasi kung wala ka naman palang pagpipilian, paano mo may papractice ang yung freedom of morality? So pumapasok talaga, Pastor, yung ang karunungan ng Diyos ay talaga napakahusay. Na kung minsan iniisip natin ay mali ang Diyos dyan. Sana hindi na lang inilagay yung punong na yan. Di ba? Ay marahil nga. Pero papansinin natin na hindi niya masusubukan ang katapatan ng kanyang mga nilalang kung hindi niya nilagay yun. Kaya dito makikita kasi doon ipinakita ng Diyos at ang tanong ay alam na ba ng Diyos na magkakasala ang tao? Ay talagang alam niya. Alam niya dahil he took the risk. Ginamit natin nung nakaraang linggo yung term na risk. Kinuha niya yung risk dahil binigyan niya ang tao ng pagpili ng masama at ng mabuti. At bilang isang moral being, ay nandoon yung kanyang kakayahang pumili. Kung wala namang pipiliin. Kumbagay, papakainin mo ako ng kamuting kahoy. Tatanong, gusto mo ba? Siguro sabi ko, wala namang iba. Paano ko ipapractice ngayon yung kapangyarihan pumili kung wala naman akong ibang pagpipilian? So, nandoon yun para ma-practice natin yung ating morality. Okay, Pastor, pagpatuloy natin. Bakit ginamit ni Satanas ang ahas upang dayain ng tao sa kasaysayan? Ayan, puntahan natin, Pastor, kasi sa banal na kasulatan, ginamit yung ahas ng maraming beses. Kapitulo 3, talatang 1. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop, sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Pastor, napansin ninyo na yung ahas ay tuso. Tuso. Ang ginamit sa English ay wise, matalino. Ibig sabihin, yung ahas ay matalino sa alinmang mga hayop sa parang na nilikha ng Diyos. Ikalawa ay siya ay nagsasalita. At ikatlo, ang ahas ay hindi nakakatakot. Maraming mga manunulat at commentator ng banal na kasulatan, ipinakikita nila ang ahas na napakaganda, nababalutan ng mga makikinang na mga balat at pagkatapos noon ay marahil ay siya ay may pakpak. So hindi ito kinatatakutan. Napakaganda ng itsura ng ahas na ito. Kaya ito yung kinuha ni Satanas. Remember, si Satanas, si Lucifer, ganun siya nung yung tinalakay natin last doon sa kanyang paghihimagsik na siya nababalutan ng mga hiyas. Matalino siya. So angkop na description ng karakteristik ng ahas, yung karakteristik din itong anghel na ito na nilalang doon sa langit. Kaya nga nung nanaog siya rito at ihulog dito sa lupa, ito yung kanyang kinuha para makaulayaw yung taong nilalang nasakdal mula sa pasimula. So nakita natin yung kanyang karunungan, yung kanyang kagandahan, at marahil ay ito yung magiging kaakit-akit kay Eva. Diba? Kumbagay, siguro kung tayo yun, bigla makita mo may ahas na nagsasalita, magugulat ka talaga at mamamangha ka sapagkat nagsasalita marahil na may katalinuhan talaga. Pastor, paano niya ginawa ang pandaraya kay Eva?
paano niya nagawa na dayain si Eva sa kabila ng alam naman ni Eva na ang salita ng Panginoon na mayroong punong inihiwalay na hindi nila gagalawin. Yan. Nung nakaraan ay tinanong natin yung strategy ni Satan. So dito, in-employ niya yung tatlo. Una ay yung tinatawag nating deception. Pandaraya. Ikalawa, misinterpretation. Yung salita ng Diyos, nababasahin natin mamaya, twist niya ng kaunti. At yung panghuli ay hindi lamang yung deception, kundi coercion, kundi binigyan niya siya ng false hope. Nagbigay siya, hinaluan niya ng katotohanan, ay yung katotohanan, hinaluan niya ng mali. Ito yung strategy ni Satan na ginamit dito. Baybayin natin, Pastor. Nang siya ay nangusap, at tignan niyo sa talatang 1, yung ikalawang bahagi, tunay bang sinabi ng Diyos, ang sabi doon, sa ikalawang bahagi ng talatang 1, kapitulo 3. Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan. Tingnan ninyo insinuation, yun yung isa pa. Nagtatanim siya ng kaisipan na hindi naman talaga sinabi ng Panginoon. Kung babalik tayo doon sa 15, 16, 17 ng kapitulo 2 kanina, ang sabi ng Diyos ay, ang lahat ng punong kahoy sa halamanan, makakakain. Ang tanong niya, hindi Sinabi ba ng Diyos, huwag kayong kakain sa alunmang punong kahoy sa halamanan? So ano nang ginawa niya? Binaliktad niya yung pangungusap ng Diyos. Binago niya. He misinterpreted it at yung tao ay na-confuse. Si Eva rito na-confuse na eh. Ang linaw nung sinabi ng Diyos sa Kapitulo 2. Pero nung ulitin ito ng Diablo sa kanya, ay medyo nagkaroon na siya ng ang tawag doon, doubt. Pag-aalinlangan. So, nag-alinlangan na siya na yung sinabi ng Diyos, medyo, so nagsimula na siya. At yung concept ng karakter ng Diyos, kung ano siya, he started to question. Yun yung insinuation niya, yun yung kanyang pinalalabas kay Adan at Eva, na kaisipan para ang tao ay mawalan ng tiwala. Yun. Kaya ang tao ay distrust, yun kawalan ng pagtitiwala sa salita ng Diyos na totoo. At nagsimula siyang magtiwala dito sa salita. At nagbigay pa ng pag-asa na magiging kagaya ka ng Diyos. Pero nakalimutan din ni Eva na siya ay nilikha na ayos sa wangis at larawan ng ating Diyos. So makita natin dito yung kapag hindi pala tayo, Pastor, naging aware sa salita ng Diyos, madali tayo madaya. Tama. Kaya ngayon na hindi kataka-taka, Pastor, na napakarami ang nadadaya. Sapagat hindi nila naman tinitingnan mabuti ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. Magbibigay ako ng halimbawa, Pastor. Ito'y nadinig ko talaga. May nagsasalita doon sa bus. Ang sabi niya ay, ikaw'y manampalataya lamang. Yan ang sinasabi ng Biblia. At ikaw'y maliligtas. Manampalataya lamang. Sabi ko, wala namang sinabi rong manampalataya lamang. Wala yung salitang lamang. Dinugtong lang yon. Pero ang sinabi doon, manampalataya ka at ikaw'y maliligtas. Pero walang sinabing lamang. Ay dito nagaganap yung mga pag-twist na para bagang wala ka ibang gagawin. Ito yung estratehiya ni Satanas ngayon. Na gagamitin din niya. Alam si Satanas, alam niya ang Bible. Kaya nga nang tuksuhin ng ating Panginoong Yesus sa Mateo 4 ay ikanyang ginamit ang banal na kasulatan. Pero ang binalik siya ng Panginoon doon sa talata na kanyang kinokot na mali yung kanyang pagkaunawa. Pastor, meron ako isang, dito lalabas ngayon yung tinatawag na mixture of truth and error. Na alin ba yung mas madali ka madaya? Halimbawa, Pastor, may nakita ko isang ilustrasyon, binuksan mo ang refrigerator mo sa bahay pagdating mo. Nakita mo doon yung isang bote na may tatak na bungo at may cross. Yun ba ay madali mong iinumin? Poison yun alam mo lason yun. Hindi mo gagalawin, hindi mo inumin, di ba? Kahit nasa rep yun, hindi mo gagalawin. Bakit? Kilinaw-linaw Pero halimbawa, kukuha ko ng halimbawa ng bote ng, sabi natin na, ng isang Sprite o 7-Up o whatever, na soft drinks, At ang bote ganoon. At meron naman talaga laman yon. Pero hahaluan ka ng konting lason. Konti lang naman. Siguro 5% lang. At ilalagay ko rin sa rep. Sa palagay mo, makakadaya yon. Maraming madadaya. At maraming mapapahamak. Na pagka yung pagod na dumating, at siya naglaro o ano pa man, talagang iinom doon, imbis sa tubig. Sa ibang salita, sasabihin natin na, sinabi na yan ni Father, sinabi na yan ni Pastor, yan na yon. Ibig sabihin madali tayong basta madaya kung hindi natin basta sa ating mabuti, ano ba talaga sinasabi ng Banal na Kasulatan? Ano ba nakalagay? At hindi yung palapalagay ng mga tao ang ating paniniwalaan. Tama yung Pastor. Kaya Pastor, ako'y pagka gumagawa ng mga pangangaral, ay talagang dinidiin ko mabuti na ang ating pong pag-aaralan ay kung ano yung nakasulat sa Banal na Kasulatan. At hindi yung
kanya-kanyang pagkaunawa o opinion o palapalagay ng tao. Tama yun. So, ipagpatuloy natin, Pastor, ay dito makita natin nakapandaya ang kaaway. At ito naman talaga ang kanyang hangarin, mapahamak ang tao. So, ipagpatuloy natin, ano ba mga pamaraan sa Satanas upang madaya niyang tao na gaya ng ginawa niya dito kay Adan at Eva? Sa ating kapanahon na ngayon, Pastor, paano siya gumagawa? Kasi hindi naman tayo mapapakainan na uli ng bunga ng kung anumang prutas yan at sasabihin mo, o kanin mo, the same style, hindi naman siguro na. Pero paano niya ginagawa ngayon sa atin ang pandaraya? Ayan. Maganda, Pastor, yung katanungan yan. Unang-una sa lahat, gusto kong pansinin natin na ang dyablo ay hindi magpapakita na may sungay, may buntot, may pakpak, at nakakatakot, may pagil. Ang dyablo ay lalapit sa atin sa isang napakagandang paraan. Kagaya ng sa karanasan ni Jose. Lumapit ang tukso sa kanya sa isang napakagandang babae na asawa ng kanyang boss na nag-o-offer ng kanyang sarili. Sa iba't ibang mga paraan, marahil ay ito sa gagawain natin ay mayroong lalapit na may perang ganito at gagawin natin yung hindi tama para tayo makasunod. Maraming paraan ang gagamitin. Na kung titingnan ay maganda. Maganda. Na talagang sabi nating ginayakan, inayusan. Siguro ito nga binanggit ko kanina na kung ito'y diretsong lason na may bungo na nakatatak doon, ipapainom ko sa iyo, ay kahit sino kano kakauhaw, hindi mo tatanggapin, ano? Pero kung iaalok ko sa iyo na may yellow pa, na nandoon at siguro ay nandoon yung magandang kulay, ay baka bigla mong damputin at gusto mong inumin na, sapagat maganda ang pagkakaayos. Pero pagkatapos mong inumin yan, siya rin ang siya magpapahamak sa iyo. Kumbagay, tinutokso ka ni Satanas na tikman mo na ito, napakaganda nito, ikabubuti mo to. Nako, talagang napakalaking pagpapala sa iyo pagka bumigay ka, pag ininom mo ito. But once na uminom ka na, siya rin ang magsasabi, kita mo na. Siya rin ang magdidiin sa iyo sa ginawa mo. So dito makita natin yung strategy niya ni Satanas upang dayaan ng tao. Paano pa natin makita kung paano siya gumagawa sa ating panahon? Napapansin niyo, Pastor, na gagamitin niya ang salita ng Diyos, kagaya ng ating pansinin. Marami ang magtuturo para bagang totoo yung kanilang ipinangangaral, subalit kung papansinin natin ay huwad ang kanilang mga pangangaral. Bakit? Gagamitin lang ang Biblia ng paimbabaw. Yung lamang letra por letra. Hindi yung totoong aral ng Biblia ang kanilang ituturo. Si Satanas ganun din. Kagaya ng, ang sabi rito ay, hindi ka mamamatay. Ito yung unang kasinungalingan. Pansinin niyo, Pastor. Talatang 4, pakibasa ng Kapitulo 3. Ito ang wika. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Ayan. Ito yung kauna-unahang kasinungalingan na ginawa ng dyablo. At yun ay ang tao hindi mamamatay pagka siya ay sumuway sa kalooban ng Diyos. Ito yung malinaw kasing sinabi ng ating Diyos na kapag kumain sila, ay tiyak na sila yung mamamatay. Pero ang sabi ni Satanas, hindi ka mamamatay. So nakita natin ito ngayon yung paligsahan ngayon. Kung salita ng Diyos, o salita ng kaaway. Alin natin paniniwalaan? Sabi nung iba ay hindi na naman talaga namatay. Yan. Sabi ng iba ay nagsimulang mamatay. Hindi Hindi nga namatay si Adan at Eva sapagkat kung babansinin natin sa huling kapitulo, mamaya tatalakayin natin iyon, merong namatay na kumuha ng kanilang lugar. At yun ang pangako ng Panginoon. Pangako ng Panginoon plano ng kaligtasan. Plano ng kaligtasan. So, Pastor, tama yun, napakagandang ating pag-aralan yun. Pero meron akong biglang naisip kasi ngayon na dito yung binabanggit na hindi ka mamamatay. Ay sa banal na kasulatan kasi merong itinuturo, napakahalagang turo na ang isang tao na nagkasala, mamamatay. Tama yun. Pero sa ating kapanahon na ngayon ay marami nagtuturo, hindi ka mamamatay. Ito yung tinatawag na immortality of the soul. Ayan. Basahin natin yung talata, Pastor, na iyong binabanggit sa Ezekiel 18, talatang 4. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ayan. Napakalinaw, Pastor. Ang kanina, ang sabi ng kaaway ay hindi ka mamamatay. At ang sinasabing hindi mamamatay, hindi itong pisikal, kundi yung kaluluwa. Yung mayroong naiiwang bahagi sa isang nilalang na kaluluwa, tinatawag nilang kaluluwa, at yun na hindi daw namamatay. Ang Biblia ay napakalinaw eh. Ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Sino ba ang nagkakasala? Yung kabuuan. Yung at may ang katawan. kaluluwa na tinutukoy dito, yung buong katauhan yung natin. Ng pagkatao. At kung pag-aaralan natin sa creation, paano ba nilikha ang tao? Siya ay nilikha nitong katawan lupa
at saka hininga ng buhay, yan ang tinatawag na kaluluwang may buhay. Wala namang pastor na kaluluwang patay. Oh, yan nga. Kasi ang kaluluwang buhay, ito yung kabuuan ng tao. Na ang kabuuan ito ang nagkasala. So ang kabuuan ito ang mamamatay. Pero minsan pa kanyang kaisipan, yung kanyang pagkilos, mga kamay, kung saan siya pupunta. Pero dito makita natin, ang kaaway nagsabi, hindi. Immortality of the soul. Ang aral na ibinangon ni Satanas. Hindi po yan aral ng banal na kasulatan. Hindi yan aral. Foreign yan sa banal na kasulatan. At so dito minsan pa, makita natin yung great controversy, no? Yung aral ng Diyos at yung aral na ibinabangon at itinuturo at inililigaw ang mga tao na hindi ka mamamatay. Ay siyempre, ang tao, si Adan at Eva, nung marinig nila yun, ay pipiliin nila yun. Pipiliin kasi hindi naman pala ako mamamatay eh. Enjoy na ako, magiging kagaya pa ako ng Diyos, ay sige lang, maganda. At yun na nga ang dahilan kung bakit meron tayong tinatawag na pagbagsak sa kasalanan. At dahil doon sa pagsuway na yon, ay naakay ang lahat ng tao na mamatay. At pagbabayaran natin ang lahat ng yan, malibang ang Diyos ay mamagitan upang tayo mailigtas. So ipagpatuloy natin, Pastor, nang mabuksan ang mata, sabihin natin, Pastor, na nang sila'y tumikim na ng pagkain na yun, nabuksan ang kanilang mga mata. Anong ibig sabihin nito, na nabuksan ang kanilang mga mata? Kapitulo 3, bumalik tayo sa Genesis, Kapitulo 3, ang talata ay 5. Magandang baybayin natin ang talata. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain na iyon, ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Ayan, maganda rito. Kasi, wala pa silang alam na masama nung panahong ito. Dito pa lang nagsimula yung kaalaman ng masama. Now, ang kaalaman ng masama, hindi kinakailangan ikaw ang mag-practice, Pastor, na dapat gawin mo para malaman mo. Ito yung learning not by experience, kundi learning through the experiences of others. Alam na nila, at kung pag-aaralan natin dito, nagpadala ang Diyos ng anghel na binigyan na sila ng babala na mayroong nagkasalang anghel doon sa langit. At sinabi na kung ano ang naging consequence nito. Pero, ay gusto nilang maranasan marahil yung pagsalangsang. Kaya nga, nabuksan ang kanilang mga mata at nakita nila na sila ay mga hubad. Nawala na. So yung opening of the eye is the losing of yung shroud of light. Yung damit nila ng kabanalan, yung liwanag ng kabanalan na bumabalot sa kanila, yun ang isa. At ang ikalawa nito ay nagsimula nilang maramdaman na ang kamatayan ay bahagi na ng kanilang sistema. So nabuksan ang kaalaman nila na hindi ito wakas. Nagsimula na silang, ang sunod-sunod na mga bunga ng kasalanan, babaybayin natin maya-maya. Isa na doon ay sila ay nakita nila ang kanilang mga sarili ay hubad. So maraming mga nabuksan sa kanilang mga paningin. Okay. Unang-una, yun nga. Ikalawa ay yung sila ay hubad. Talatang 7, Pastor. Okay, ganitong wika. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila'y mga hubad, sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Malalim itong talatang ito, Pastor. Ang sabi rito ay nabuksan ang kanilang mga mata at nakita nilang hubad. Hindi ginamit yung salitang hubo. Ang ginamit dito ay hubad. Ang emphasis ay nawala yung covering of light. Okay? At ang ikalawa rito ay nagsimula silang manahin ang kanilang pantakip. Self-righteousness. Nagsimula nilang takpan ng kanilang tinabaga mabuting gawa, yung kanilang kahubaran at pagiging guilty. So narito yung kaisipan ng salvation by works. Na nang makita nila sila yung mga hubad, ay di sariling sikapin ka na tayo gumawa ng paraan na matakpan ang ating kahihiyan. Pero hindi ito ang panukala ng Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng ating Diyos. Yun yung sinasabi sa Efeso Kapitulo 2, Pastor, 8 at 9. Pansinin nga natin. Kasi magandang ang mga talatang ito ay mabigyang linaw mula dito sa unang pagkakasala ng unang lalaki at babae. Efeso Kapitulo 2, ang talata ay 8 at 9. Kasi sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang sino man ay huwag magmapuri. Yun, anong gawa yun? Gumawa sila ng sariling Ang talata doon ay nanatumahi ng mga dahon para takpan yung kanilang iniisip nilang iligtas ang kanilang mga sarili. Pero alam natin na wala itong kabuluhan. Sapagat ang tayo maliligtas, hindi sa sariling sikap, kundi sa biyaya ng ating Panginoon. Biyaya ng ating Panginoong Diyos. Okay? So maliwanag dito, Pastor, na ang tao ay nagsimula ng yung consequence ng kasalanan sa kanya ay nagsimula ng makita.
Oho. O, unang-una, siya ay naging hubad na. At ang susunod dyan, Nakita na pansinin niya natin- yung kanyang kahihiyan. At narinig niya, talatang 8, Pastor. At narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoon Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. Nagtago. Nagtago na. Nagtago. Ito yung likas na pag ang tao ay nagkamali ay Nagtatago. nagtatago. Kita nyo pagka nakaroon ng crime, hindi naman mapupunta sa pulis, sasabihin niya, ako po ay sumusuko na, ako ay nakagawa ng ganito. Kahit yung tatakas ating talaga. kahit sa bahay lang, yung ating mga anak, Pastor, pag nakabasag ng plato samantalang naguhugas at yun na yung regalo mo kay misis, ay sasabihin kaya yun na, Daddy, ako ay Hindi eh. Hindi normal. Pag walang nakakita, anong gagawin? Ayun ay ibabasura at parang walang nangyari. Normal eh, nagiging bahagi ng isang likas na makasalanan na itago at magtago ng ating mga kamalian. Hindi yung open na ating tatanggapin na tayo'y nagkamali at humingi ng tawad. Hindi yung likas ng tao. So napakaganda. So yung pagkabukas ng kanilang mga mata ngayon ay nagpasimula na rin silang gumawa ng mga bagay na hindi kaayon sa panukala ng Panginoon. Kagaya nga ng mga pagtatago kasi kung isipin natin ay dumating ang Diyos, edi siguro kung tayo yun sa tuwa natin, ay ito ang ating malalalang, ito yung ating Diyos, ay di lapitan natin at magalak tayo. Pero the fact na nalaman nilang sila ay nagkasala, ang kanilang naging reaksyon ay magtago. At marahil inisip nila, baka kung anong gawin sa atin ng Diyos. Kaya, so nakita natin doon yan, nasira na ang relasyon Ng Diyos at ng tao. Diyos at ng tao. Nagtago na. Ito yung Nagtago sinasabi na. dun sa Isaiah 59:2 na ang inyong mga pagsalangsang at mga kalikuan Ang nagpahiwalay. hiwalay. Ito na yon, Pastor. Okay. Okay? So, nagsimulang hindi ang Diyos ang nagtago eh. Oo. Kundi ang tao ang nagtatago. Ang Diyos ay naghahanap. So ibig sabihin, nung mabuksan ng kanilang mga mata ngayon, nakita nila ang Diyos, ayan na ang Diyos, tago na tayo. Natakot So na sila. ibig sabihin, alam na rin nila. Sabi nga, guilty, Guilty. Ano pa ang ating... Yan. Talatang 9, Pastor, pansinin ninyo, At- may mga series na lang pagtatanong. Ang Diyos ay nagtatanong dito, 9. At tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, saan ka naroon? Ang Diyos ba hindi niya alam kung saan sila naroon? Ito nga ang isang nadinig ko. Kita mo hindi pala ika lahat alam ng Diyos kasi Ay. nagtatanong pa, nasaan daw? Ibig Ayan. sabihin ka hindi alam. Mali. Pero, hindi yun ang turo ng Biblia. Aha. Dito na-justify, dito sa Kapitulo 3, unang-una, dito sa tagpong ito, na ang Diyos ay nagsisiyasat. Hinahanap niya ang kadahilan na gusto niyang tayo'y mag-open sa Kanya. at magsalita ka. Magsalita na Ipaluhanag mo totoo. yung sarili mo. Oo. Ano na yung kalagay? Nasaan ka Oo. ngayon? Anong kalagay Hindi niya? siya Diyos na ihuhulog ka na lang sa impyerno o Oo. kaya ay papatayin ka na lang na hindi niya sinisiyasat kung ano. Alam niya ang iyong ginawa. Alam niya ang ginagawa natin. Pero, At alam niya ang ating kalagayan. Mhm. Pero nandoon yung pag-o-open ng Diyos na mabuksan yung tayo mag-usap, ano ang nangyari. Ibig sabihin, hindi sapagkat hindi alam ng Diyos, kundi gusto niya ang tao ay magbukas ng kanyang sarili na pag-usapan natin. At ang gusto ng Panginoon, let us reason Together, sabi nga sa Sabi ni English. Propeta Isaias. So nandito yung paghamon ng Panginoon. Pero iba ang kanilang naging... pakahulugan na Oo, pakahulugan. parang ang Diyos natin may mga hindi nalalaman. Talatang 10. Series ito ng pagtatanong, Pastor. At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa lamanan at ako'y natakot. Natakot. Sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Nandun na, natakot, hubad, nagtago. Ito yung mga consequence na ng kanyang pagsalangsang 11. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? Nais ng Diyos na umamin sana sila. Nandoon yung i-confirm ba? Oo. Alam ng Diyos, Oo. pero gusto ring ng Diyos na ma-realize nila ang kanilang ginawa. Ginawa. Oo. 12. At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Ayan. 13. At sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Napansin mo, Pastor, narito pa yung isang consequence eh. Oo. Nagsimulang Nagsisihan, nagsisiyat magturo. magturo. Ito Ito kasi. babaeng ito, binigay mo sa akin Siya ang nagpahamak. Yung babae naman. Ang babae naman, yung kasing ahas inilagay mo riyan. Kumisan ganito yung nangyayari, Bumalik pa sa na Panginoon pag ng bumangon, sisi. ang kasalanan ay pag dumating, Oo. ay naghahanap na tayo ng sino kaya masisisi. Tama yun. Sa halip na ako po'y nagkasala. Ang gusto ng Diyos ay openly na lumapit tayo sa Kanya at tanggapin ang ating kamalian. Hindi eh. Ang tao ay nagpapatuloy na nais niyang humarap na para bagang siya ay matuwid sa harapan ng Diyos.
Pastor, sa ating pag-aaral ay ano pa ba mga ipinagbabawal na bunga ang inalok sa atin ni Satanas ngayon? Ngayon, maraming wala na siguro yung punong kahoy na literal na kagaya noon. Pero ang unang-una ay nais niya ay mawalan tayo ng pagtitiwala dito sa banal na kasulatan. Ito yung unang bunga. Kapag ka ang tao ay walang tiwala sa Biblia na salita ng Diyos, madali siyang maligaw. Marami ang magsasabi sa kanya ng iba't ibang aral. Kaya today, maraming tao at kahit na yung ibang nagbabasa pa rito ay naliligaw pa rin sapagkat iba-ibang mga kaisipan ang kanila. So, ang unang insinuation ng kaaway ay mawalan tayo ng tiwala dito. Ito'y pwede ring bunga na pwede niyang ialok sa atin ngayon, ang kawalan. Ikalawa, yung kaisipan ng mga tao. Yung magtiwala sa mga karunungan ng tao, rather than doon sa karunungan ng banal na kasulatan. Halimbawa, Pastor, sa ating panahon ngayon, ang sabi ng mga dalubhasa, walang kasalanan, nagkamali lang yung tao. O kaya naman doon sa isang rape, sabi niya, hindi kasalanan yon, nasiraan lang siya ng bait. Yung pagbabaling na walang kasalanan, pagbabaliw sa salita ng Panginoon. At yan yung may diferensya lang. Kaya ikanakapatayan, hindi niya kasalanan yon. Nawala lang siya sa kanyang sarili. Ay dito makita natin malinaw na ang banal na salita ng Panginoon ay winawalang saysay. At sa likod natin nito ay alam natin ang kaaway ang gumagawa upang kung magkagayon, mapawalang saysay ang sinasabi ng kasulatan. At huwag tayong maniwala sa Diyos. So maraming mga bungang kahoy na inilalagay pa rin ng Diyos. At ang isa doon, pati yung pagsunod ng kanyang mga kautusan, Pastor. Very basic ito. Ang ikalawa na nais kong banggitin sa ating mga mananampalatayang Adventista ay yung hindi tayo nagtatapat sa pagbibigay ng ating mga ikasampung bahagi at mga handog. Ito'y isa ring bunga na maaaring ialok ng kaaway sa atin at sabi niya, sige, gastusin mo na lang muna yung iyong offering at yung iyong tithe, okay lang yan. Okay, so dito pumapasok din, Pastor, yung mayroon talaga inihiwalay, Inihiwalay. Bahagi uli ng ating pag-aral, ang Diyos ay palaging may inihiwalay. Pero pagka ginagawa nating lahat ay common, ay tayo nagiging kabahagi ng pagsira sa mga panukala ng ating Panginoon. By the way, Pastor, ang ating huling pananalita sa pagtatapos nating leksyon ngayon? Ay nais kong pansinin ninyo na dito sa Genesis Kapitulo 3 ay hindi lamang nahulog ang tao sa kasalanan, kundi dito pinahayag din ang daan ng pabalik sa paraiso. At yun ay ang ating Panginoong Hesus. Sa talatang 21 ay mapapansin natin na sila'y dinamitan ng isang damit na kinuha sa isang kordero na kumakatawan sa ating Panginoong Hesus. Namatay yung hayop na yon para matakpan ang kanilang kahubaran at ang kanilang kahihiyan sapagkat ayaw ng Diyos na manatili tayo sa ganong katatayuan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang kordero, yung lamb na naroon na nagsisimbolo sa darating na tagapagligtas ay nagsimulang magkaroon ng epekto doon sa sakripisyo na nais niya na ating tanggapin para sa atin. Okay, maraming salamat, Pastor. Mga minamahal na mga kaibigan, nakita po natin ang kwento ng pagkahulog ng tao sa kasalanan, pero dito nakita rin natin kung paano ang Diyos ay namagitan upang kung magkagayon, ang nasirang paglalang ay muli niya maibalik sa orihinal niyang kalagayang ang tao ay magkakaroon ng kapayapaan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang kaaway patuloy na gumagawa upang dayain ng tao. Pero ang Diyos ay patuloy din naghahayag ng kanyang biyaya at kapangyarihan, makilala natin ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. Amen. Tayo po'y dumako na sa ating panalangin. Dakila namin Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa paglalahad sa amin ng mga katotohanan ito na nagbibigay sa amin ng pag-asa na sa kabila ng ansalibutang ito na aming ginagalawan ay punong-puno ng mga karirimarim na mga bunga ng kasalanan, ang mga patayan, ang mga krimen. Subalit alam din po namin, O Diyos, meron kayong itinakdang panahon na ang lahat ay inyong ibabalik sa kanyang orihinal na kalagayan, magkakaroon ng ganap na kapayapaan na kung saan kayo ay maghahari magpakailan-kailanman. Salamat po, dakilang Diyos, sa dakilang pag-asang ito. At kami po ay lumalapit na muli sa inyo, Ama, at inihiling po namin sa biyaya ng aming Panginoong Hesus, sa kanyang katuwiran at kabanalan at sa pangangasiwa ng Banal na Espiritu, akayin niyo lamang po kami, Panginoon, patuloy na gumanap ng inyong mga banal na kalooban. Masumpungan po kami, O Diyos, na nagpapahayag ng aming pagkampi sa inyo, ng pagsunod sa inyo, at ng mga pagtatalaga sa inyo,
na kayo nawa po, Panginoon, ang masunod at hindi ang aming mga sariling kagustuhan. Amen. Tanggapin po niyo, Panginoon, ang aming muling pagtatalaga. Ang aming pagkilala, kayo ang Diyos ng aming mga buhay. At ngayon, banal na Diyos, minsan po po'y ipatong sa amin ang inyong makapangyarihang kamay. Managana kami, Panginoon, sa kaliwanagan ng inyong katotohanan, ng inyong biyaya at kabutihan sa araw-araw, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan na kami po inyong sinamahan dito sa programang Oras ng Pag-aaral. At sana po sa pamamagitan nito, tuloy-tuloy po tayong maakay na lalo pa maging malapit sa ating Panginoon Diyos. Pagpalain kayo ng